Masusubukan ang tibay at tatag ng isang Cuadro Alas ngayong Oktubre 13. Sa harap ng mga Japanese boxing fans, hindi papayag si Casimero na ganun-ganun lang ang resulta, kaya gusto niyang tanggalin sa isipan ng mga fans ang kalat sa nakaraang laban against Oguni. Ultimo si Naoya Inoue ay nawalan ng gana at sambit pa niya na hindi naman daw pala kagalingan itong Pinoy. Kaya biglang ibinaling ang tingin sa ibang boksingero at tuluyang sinarado ang landas niya tungo sa ating pambato. Kung talagang pound for pound king itong si Naoya Inoue, kung talagang siya ay the monster, ilabas nyo si Godzilla. Wag si Mickey Mouse, si Godzilla. Pero saka na lang daw muna iisipin ni Cuadro Alas ang boksingerong umiiwas sa kanya. Uunahin niya raw muna ang balakid sa kanyang daan sa katauhan nitong The Beast, Saul Sanchez. Isang boksingerong gustong patunayan ang sariling bagsik sa buong mundo. Sabik na sabik magkaroon ng titulo at laging exciting ang mga laban nito dahil handang makipagsabayan kahit kanino. Quinn feels his power. Oh! And drops it! Oh! Right on the button! Akala kasi ng iilan na tapos na ang karera nitong tubong ormok at baka wala ng susunod na laban. Dahil rin kumalat sa social media ang mga larawan ng di umano. Kawalang disiplina kaya lumobo ang katawan. Pero para sa isang top caliber athlete ay madali lang ibalik sa kondisyon, kaya ngayon ay on shape muli ang katawan. Pero hindi natin pwedeng isantabi na ang bisyo at alak ay isa yan sa pumapatay sa karera ng isang boksingero. Ayon kay Jason Casimero, kapag nag-umpisa na si Cuadro Alas magseryoso sa training, abay laser focus na yan hanggang dulo. Totoo naman yung sinasabi nila, bro, na lahat ng yung mga kalaban ni Tata, mga tune up lang. Lahat naman ng, kahit nga si Naoya Inoue, tune up. Ganyan din ang nakikita ng karamihan kay Saul Sanchez ngayon. Kumbaga gusto niyang magpakita ng lupit, hindi lang sa harap ng mga Japanese boxing fans, kundi sa buong dibisyon na kanyang nilalahukan. Humble at tahimik lang ngunit delikado, ito yung mga klase ng taong wag na wag mong mamaliitin. Kaya panigurado, yung mga basher at naniniwalang pabagsak na si Casimero, abay malamang dito yan tatalpak. Ultimo nga ang father-in-law ni Donaire, abay tatalpak kay Sanchez. Just knowing what I know of Casimero camp and stuff, doon ako kay Saul. Hinihintay ko na lang magbukas nga yung betting site dito na makakataya ako eh. May ibubuga pa ba at kaya pa bang ibalik ang figura noong prime pa niya? Alam natin na way back 2019 kung saan bagsak ang 4 na katunggali at naging kampeon sa loob lamang ng isang taon. Talagang matindi yun. He is a banger here, thinking and believing that he can defeat this brilliant South African. Kaso ang karera niya ay gumewang-gewang. Dala ng naging internal problems ng team niya. Ang 2 beses rin na opportunity against Naoya Inoue ay naglaho na parang bula. Ngunit marami pa rin ang naniniwala na siya'y muling kikinang sa mundo ng bakbakan hanggat pasok sa top 10 ng iilang major sanctioning bodies at siya'y hindi natatalo, abay unti-unting gumagapang para hamunin ang monster ng Japan. Basta sa pagdating ng laban ni Naoya Inoue, paghandaan ko talaga yan. So ipapakita ko yung best ko. So doon yung makikita kung gaano kagaling si Cuadro Alas. Sa katunayan, matindi ang pagmamarket ng Treasure Boxing Promotions ngayon sa kanya. Sapagkat may pa-billboard at TV screens pa sa Japan. Idagdag pa ang matinding hamon niya kay Inoue habang bitbit ang mga titulong kanyang naiuwi sa mga nagdaang taon ng kanyang karera. Kung trip mo manood ng mga laban na talagang sulit at pukpukan, abay sure ball, pasok to sa inyong panlasa. Walang ni isang boring na laban, kumbaga bugbugan ang pinunta, kaya puro bukol at pasa ang matatamo pagkatapos. Tremendous success, scores that knockdown early, then faded pretty quickly. Umaabante kahit natatamaan at walang takot makipagpalitan ng mukha. So what are your May mga counter rin na dapat pag-ingatan at mahilig rin tumarget sa katawan. Yan pa naman ang kahinaan ng mga Pinoy ngayon, ang mga nakakahindik na body shots. Ngunit tatalab kaya yan sa tinaguriang angas ng Pinas? Times 10 Body Shot Challenge ay kanyang isiniwalat na may halong pag-aangas. Kaya karamihan sa mga basher ay lalong nag-init ang mga tenga habang ang mga taga-suporta ay na-entertain lang. Ganun naman talaga sa combat sports gaya ng boxing, dapat mong panindigan ang karakter na binuo.
No way, you are no monster. I'm a rare monster. Ito ang opinion lang natin na keys to victory ng dalawang magtatagisan. Take it easy in the early rounds at pag-aralan ang galaw gaya ng ginawa niya against Zolani Tete. Targetin ang katawan sapagkat hindi ganoon kalikot itong si Sanchez kaya mas madaling patamaan. Overhand ang isa sa main weapon kontra sa nakatayo lang sa harapan na bihirang gumamit ng head movement. Jab ang isa sa magiging susi ni Sanchez kontra sa Pinoy na hindi gaanong nagse-set up sa kanyang mga big punches. 3 to 5 combinations ang isa sa effective offense against Casimero gaya ng ginawa ning Hitumbua at Oguni. Survive until the last round dahil baka hingalin si Casimero sa second half at ito'y big opportunity to rack up some points. You know, we were talking about how Casimero may be conserving his energy for the big punch. Nice overhand right. And Casimero, you get the feeling that he wants to turn this into a brawl. You know, he wants to turn this into something that will make him feel comfortable inside the ring. I don't think Casimero is comfortable fighting from a distance. Kahit pinaghaharian na ni Naoya Inoue ang super bantamweight division, ay meron pa rin tayong mga world-rated dyan na magbibigay ng magandang laban kontra sa mga top-rated din. Nariyan ang nightmare ng Lanao, Marlon Tapales. Sabi nila, hindi ko daw kalibel or hindi, para sa akin, dapat akong makalaban nila kasi may ticket din ako, may bill ako dalawa para... At ang wonder boy ng Ifugao, Carl James Martin. It's not just about learning from his mistakes, pero nakita natin, he's actually applying kung ano yung natutunan niya doon sa kanyang mistakes. You know? He is taking down notes instead of turning a blind eye. Isang veterano at isang bagitong handang magpasiklab sa world stage, isang gutom magkatitulo, at isang dating unified champion na gustong makabalik sa kanyang trono. Finish him! Magkakaalaman na lang yan dahil marami ring delikadong contender, lalo na ang hari dyan na mahirap tanggalin sa kanyang pwesto bilang undisputed at pound for pound. Maibabalik pa kaya ang prime Casimero na kinatatakutan ng marami at ilang rounds kaya magtatagal kapag ang dalawang gutom na predator ang magtatagisan. Kaya wag kukurap mga Brad kapag itong The Beast at Cuadro Alas na ang nagbabakbakan. But make no mistake about it. Oh, down! Sanay ihanda ni Sanchez ang kanyang panga dahil kapag suntok ni Alas ang dumapo abay. Alam nyo na ang resulta.